Walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa. Yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin. Basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 a.m. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Muli po tayong tatalakay ng mga mahalagang issue na ating po pag-uusapan ngayong gabi kasama si Ka Peter Talastas. Magandang gabi, Ka Peter. Magandang gabi kasamang Percy at sa lahat ng ating taga-subaybay sa Pilipinas at sa buong mundo. Kasama na po ang tundo. At syempre mga kaibigan, tayo po isabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable. At sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus. Samantala sa buong mundo mga kaibigan, nasusundan po ang ating palatuntunan sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook,
Sa mga nanonood po sa ating live streaming, maaari kayong mag-type ng inyong mga reaksyon. Sa gawing kanan po, meron tayong chat room. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At sa mga nais pong tumawag, mga kaibigan, meron tayong mga landline dito po sa ating impilan at mga text line. Maaari po ninyong ipadala at itawag ang inyong mga reaksyon. Makakasama natin sa technical side ang ating technical director si Braille hanggang alas 12 sa pagtatanghal ng Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Inambus, mga kaibigan, yung artista na babae, si Kim Chiu. Mabuti na lamang ay hindi po nasaktan o anuman dahil yung kanya palang sasakyan bulletproof. Kalain ninyo, malalim-lalim yan, ano ha? Pati babae, ha? Oo, artista eh. Oo. Di ba? Mga kaibigan, at saka marami tayo itatanong, di ba? Ito naman hong kuan, yung mga utang. Yung mga inuutang ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, mga kaibigan, na matatandaan ninyo, pinasuspinde, di ba? Nagmalaki, nagyabang, di raw natin kailangan. Pati dun nga sa BFA, di ba, tayo raw titindig na mag-isa sa sarili. Naku po. Titindig na ano? Sariling paang may diabetes. Ha? Ano, no? Sariling paa na may diabetes. Eto ngayon, mga kaibigan, pinababawi na, ha? Mga kaibigan ni Presidente Duterte sa pamamagitan po nitong si Mijaldea. Di ba? Sabi pa nga dyan kasi itong mga bansang ito na nililift yung yung suspension sa pag-utang, mga kaibigan. Kasama dun sa 18 bansa na sumusuporta sa bansang Iceland o dun sa resolution ng Iceland. Kontra po, mga kaibigan, sa human rights violation dito sa Pilipinas. Kaya nga ito kinansila, di ba? Ngayon binabawi na po. Alam kong gumagawa ng ganyan yung aso yung binabalikan yung isinuka. Paano sasabihin ngayon ng Armed Forces of the Philippines na makatatayo tayo sa sarili natin? Oo, mabigat. Ngayon hindi pala natin kaya dahil kailangan nating mangutang. Oo. O kailangan nilang mangutang. Kasi pag sinabing utang, laging sinasama tayo dyan Bakit? Tayo pagbabayarin Oo. Hindi naman sila uutang, ang magbabayad po tayo. Dadagdagan tayong dadagdagan ng buwis. Oo. Ganyan. Ayun ang pag-uusapan natin mamaya dito, mga kaibigan. Conforme na lang yan kung papayag yung mga bansa na yun. Sa kabila ng panghihiya na ginawa, di ba? Pinagmumura yan di ba? Oo, ni Presidente. Nakusahan pa yan ng kung ano-ano, di ba? Yung Iceland, mga ganyan-ganyan. Ang problema, papayag ba sila? Ano ngayon ang magiging stand nila dyan, di ba? At eto merong mga mamamayan sa komunidad, marami na po ang nababahala, lalo na sa mga subdivision,
dahil po sa sandamakmak na mga dayuhang inchik na nakatira sa kanilang subdivision. Nababahala sila sa kanilang kaligtasan. Hindi nila alam kung ano ang pwedeng mangyari. Ito ang idinulog nila, mga kaibigan, kay Senator Richard Gordon. Ayan. Yan. Ha? Kakalkalin ni Gordon yan. Oo, na mga nakatira dyan sa mga mamahaling subdivision sa Parañaque. Naku. Sa privilege speech ni Gordon, mga kaibigan, pinakita niya yung mga video footage na nagpapakita sa mga pribadong sasakyan, mga bus at mga van, binababa yung pong mga Chinese national sa iba't ibang bahay sa isang subdivision. Diyan nga po yan sa multinational sa Parañaque. Isipin mo, sa isang bahay yata, 100 eh. Nakatirang inchik eh. Ha? Isang bahay. Ha? Parang laging may party rin sa bahay, ano ha? At sinasabi naman ni Senator Pampilo Lacson, mga kaibigan, na meron daw mga balita sa kanya na mula 2,000 hanggang 3,000 inchik na People's Liberation Army ng China ang nandito nakapasok sa bansa. Delikado. Anong gagawin yan? Yan na nga ho yung pinag-usapan natin nauna, kahapon, ha? Hindi ho ba? Yung pong panahon ng hapon, di ba? Ganyan-ganyan na nangyari. Sakop na tayo ngayon kung tutuusin ninyo dahil lang isang mga barko lang dun sa mga teritoryo lang ng Pilipinas. Hawak na ng China yan eh, di ba? Ano pa bang invasion ang pwedeng gawin dyan eh? Invaded na nga, di ba? Invaded na tayo. Maliwanag yan. Ha? Maliwanag na maliwanag yan. Oho eh. Mga walang bisa, ha? Paano tayong hindi lulusubin dito, di ba? Aagawin yung kinakain natin. Isipin mo, sa karagatan lang, hindi natin makuha yung atin. Nababalitaan naman ninyo siguro, di ba, kahit sa social media, ipinakikita lagi yung mga clam, yung malalaki, mga giant clam, na yan ay makukuha mo lang sa malalalim na lugar, di ba? Ng dagat natin. Mga kaibigan, ang totoo niyan, may mga laman yan eh, yung pearl fossil, di ba? Pwedeng ano yun eh, kung meron tayong, anong tawag mo rito, yung technology, pwedeng gawing perlas yan eh. Yan, Di ba? Hindi ba ang Japan eh, merong Sumitomo pearl? Yung kanila, mga cultured pa yun ha. Ito, natural ito eh. Ha? Ang lalaki ho niyan, mga kaibigan, tumitimbang yan ng hanggang 50 kilos o mahigit pa. Inuubos nila eh. Laman lang yun. Oo, samantala nga, endangered species na yan eh. Hindi pa yun. Ayaw lang ang pahuli yan. Hindi pa yun ang masama, Peter. Oo. Ang masama, bawal sa Pilipino yung mag-possess niyan. Oo. Pero sa inchik, hindi bawal. Oo. Pati nga krimen eh. Ha? Ang krimen dito, gumagawa. Bawal sa... Bawal Pilipino, kala inchik ang gumawa. Ayun. Parang lang tayo nasa China eh. Tama. Hindi, sa China, hindi sila makagawa ng krimen. nga. Diba? Hindi gumagawa eh. Oo, ginagawa tayong dayuhan ng gobyerno natin sa sarili nating bansa. Iba na sa krimen, sila pa bida. Iba ito, no? Sila pa rin ang bida. Tayo wala nonood. Iba ito, mga kaibigan. Sipi mo, mga bayani natin nagpatiwakal. Nagbuwis ng buhay. Para lamang, ika nga po, makamta natin ang ating kasarinlan. Di ba? Pagkatapos, ganito. Kung makakabalik lang yung mga bayani, no? Ano ta sabi? Ha?
Ang sabi, siya pa bide. Siya na naman ang bide. Oo. Ano ang sabi? Aba, sabi. Hindi ako papayagan niya. Oo. Hindi, wala pa raw siyang Wala pa akong makita hanggang ngayon na na magiging magaling na presidente. Ang magaling na presidente kailangan pumatay at Iyon. nakahandang mamatay. bakit niya sinasabi yun? Yun ang ano niya eh. Hindi. Yung nasabi niya yung para maging normal. Di ba? Para maging legal yung ginawa niya. Ganyan yung krimen eh. Kahit sa media, ganyan din ang ginawa eh, di ba? Oh, binaboy din ng mga media practitioner yung profession eh. Nag-engage sa mga partisan politics, di ba? Kapalit ng pera, siyempre. Sana man lang kung nagiging partisan ka dahil sa maganda simulain ng pinapanigan mo. Eh, pati mandarambong eh, di ba? Yung ba? Yung ginawang normal na lang eh. Oo, para maging normal. Oo. Parang hindi na Hindi na masama. magiging krimen, Oo. di ba? Kaya sinasabi yun na pakiulit niya. Sabi, wala pa akong makita hanggang ngayon na magiging magaling na presidente. Kailangan makahandang mamatay at pumatay. Hindi naman siya nakahandang mamatay eh. Pumatay lang. Oo. Kasi hanggang ngayon, hindi pa siya nagpupunta ro sa sa West Philippine Sea para sumakay sa jet ski papunta ron, di ba? Hindi. Kasi alam niya, pipigilan siya ng ng presidential guard. Hindi, isama niya. Ha? Isama niya. Hindi sasama. Ang sabi nga ni Gordo naman, mga kaibigan, imposible daw na si Presidente Duterte hindi alam ito pong money laundering ng mga incheck dito sa bansa. Ha? Imposible nga naman. Tama. Imposibleng hindi niya alam yung pagpasok dito niya sa BUA, di ba? Katunayan, di niya ino-order ang pagbawi, di ba? Pagbaliwala na doon sa BUA na pinirmahan nito si Aguirre. Ano nakikita mo ngayon doon sa investigasyon na yan ng pastillas, mga kaibigan? Wala. Ako nakikita ko rito para bang nagamit pa si Risa Hontiveros eh. Ganun. Para sumikat lang eh. Nagpagamit pa dito sa mga unggoy na pinagsasalita niya dyan. Bakit ika nyo? Sipin mo yung mga nag-aakusahan na yan, pare-pareho na kinabang yan. Yan. Yung si Ramon Tulfo, ang galing niyan, di ba? Oo. Napakalinis niyan eh. Pero kung may lifestyle check sa media, ito una mong pa-lifestyle check. Yan. Di ba? Tapos ito naman si Aguirre, siyempre, sasabihin niya hindi raw totoo yun. Pinagtanggol agad ni Wala namang kriminal na umamin eh. Pinagtanggol agad ni Leonardo Guevara. At saka ni Panelo. Ang sabi, hanggang ngayon di pa ako naniniwalang. Ha? Ba, mas mati. Paano? May BUA eh, kasi yung authority sa implementation ng visa upon arrival, powers ng DOJ yun eh. Ibig sabihin lang, nakikinabang din si Guevara. At saka para sinasabi niya, malinis si... Kaya malinis din to. Kung ako man ang kumita rito, malinis din ito. Di ba? Ito yung ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, gawing normal yung masama. Di ba? Yung masama, nagiging normal. Oo. Dapat ka naging normal, parang hindi na masama. Oo. At saka, ang mga tao, papayag na. Kasi wala namang magagawa. Gumaga, given na yan. Sige na, okay na yan. Ano na nangyayari? Yan na nangyayari ngayon. Marami pa ho tayong mga pag-uusapan ngayong gabi, pero kilala nyo ba si John Travolta? Kilala mo ba yun, Peter? Ang galing sumayaw niyan. Hindi. Tsaka yung
si John Travolta, nung Sabado yata, sumugod sa ospital Isinugod yung sarili sa ospital. Alam mo kung bakit? Bakit? Inakala niya na meron na siyang coronavirus. Nilagnat Nilagnat daw si John Travolta. Nung suriin siya ng doktor, mabuti naman at natuklasang hindi pala coronavirus. Saturday Night Fever. Medyo malalim yung Peter, yung nangyaring ambush dito sa artistang bata na si Kim Chu. Di ba Koreana yan? Alam ko, Chinese Chinese ba? Chinese yan. Mga kaibigan. Ano kaya motibo? Walang nasabi. Inambush, di ba? Ngayon, yung sasakyan niya, bulletproof. Ang tanong, bakit? Ayun. Bakit bulletproof? Bakit siya nakasakay sa isang bulletproof na sasakyan? Ayun. Sabihin, kasi masama ang balita ko nai-involve sa illegal Ayun. Yung, ewan ko kung totoo yan, pero hindi na natin tutuluyan. Ang tanong, ito si Kim Chu, ngayon lang ako nakarinig ng ganong artista. Oo. Naka-bulletproof ka na sasakyan. Di ba? Ibig sabihin anticipated niya na pwedeng merong umambo sa kanya. Ganun Oo. Anong motibo? Oo. Anong dahilan? Yan, nangyayari sa mga sindikato o kung ano man. Pero, ito pa isa mga kaibigan, na dapat nating mapansin itong batang ito, ay yung ginawa sa kanya na pag-ambush, maaring hindi siya ang pakay. Di ba? Hindi, kanya ba yung sasakyan? Hindi natin alam, hindi Yun pa nga, yun. ini-establish yun, wala namang nilalabas pang registration whatsoever. Siyempre, depende na sa kanila yan, gusto nila, pero krimen ito dapat imbestigahan ito. Kaya gusto nilang ituloy yan o ano man yan, automatic yun sa panig ng batas. Dapat ipursu ang anumang ang investigasyon. May malalim na yan, involvement ng iba dyan. Ito, tignan ninyo. Yung krimen, yung ginawa sa kanya, maaring hindi siya ang pakay. Di ba? Pero nakita ninyo, ganyang kahayop yung mga gumawa. Kasi, hindi na nila inaalam kung sino yung Nakasakay. lagi nilang pinipresume na ba't yung sasakyan na target ng assassination, mga kaibigan, lagi nilang ina-assume na doon nakasakay yung target nila. Di ba? Oo. Yung subject, di ba? Ba't ganun? Ayun. Hindi, yan, bago gawin yung krimen yan, sinusurveillance yan Ilang araw. Kung anong oras umaalis, kung saan, ano ruta. Malamang alam nila na si Kim Chu Hindi Ayun, kasi pwede. ganito Ang sabi ang narinig kong sinabi nung Kim Chu, alamin nyo muna niya kung yung plate number. Yung plate number yung sinasakyan niya. Ibig sabihin, ang duda ni Kim Chu sa kanyang sarili, may ibang sasakyan na pagkamalan yung sasakyan niya. Pero hindi ganun yun. Bakit bulletproof nga? Yun nga ang tanong Bakit bulletproof yung sasakyan? Hindi natin minamasama yun. Walang masama. Pero bakit gumagamit si Kim Chu ng bulletproof na sasakyan? Hindi naman siya, hindi naman siya natin alam na, o kilala bilang membro ng sindikato, gumagawa ng kawalang yan. Wala naman sa pagmumukha niya yung gagawa ng krimen, di ba? Harmless O kaya involved sa malalimang sindikato. Ganun. Wala naman di ba? Ang pagkakakilala natin sa kanya, artista siya Oo. di ba?
Oh. Sweet pa ang image niyan. Oo, 3 times pa mga image niyan, di ba? Mga pa-cute, di ba? Hindi naman ano yan. Oo. Nagpapasexy, hindi. Hindi naman si Robin Padilla yan, na walang hiya, di ba? Walang hiya na sa pelikula. Ganun din pala sa tunay na buhay, di ba? Hindi naman siya si Philip Salvador. Ayan. Di man siya si Mocha Uson. Si Mocha Uson, hindi naman artista yan. Hindi naman siya si Jingo. Artistahan lang yan. Jingo di ba? ba? Artista pa? Dahil isang araw nga sinara ko na naman yung television. Bakit? Ang alain mo, palabas yung pelikula nitong hindi. Hindi pa yun. Gumagawa raw ng pelikula ngayon. OFW yata. Di syempre, siya ang producer Siya nun. bida. Diba? Kukuha yan ng, ikaw ang magpanggap na producer. Pero ko gagastan ito, ha? Para ko mandidato ulit. Para pang kandidato na naman niya. Makapanloko na naman tayo, di ba? Gagawa tayo ng pelikulang walang manonood. Hindi naman ganun si Kim Chu. Yan laban mo ng pustahan, walang manonood Box office siya sa langaw. Di ba? Kung may manood dyan, babayaran nila. Kailan bayaran nila para panoorin siya. Panoorin. Yung dating pelikula niyan, ganun din Biglang nanonood ako ng TV. Pagbukas ko ang palabas siya. Pelikula. Alam mo ang ano niya, eksena niya? Ano? Eksena niya medyo parang makikipagtalik siya. O katatapos lang. Baka kalahin mo walang damit pang itaas. Nakapantalong maong. Alam mo ninyo, yung pantalon, hanggang dibdib yung bewang Ang lakas ng loob, di ba? Samantalang nung araw, maikwento ko sa iyo, Peter, ha? Huwag naman kayong nung araw, sinasama ako nung tsuhin ko Pagka may pelikula sila, shooting sila sa mga probinsya, ganyan. Yung kanilang pelikulang ginagawa noon, yung costume picture nakabahag sila Kabahag. Yung ba mga native na Pilipino, yung parang mga mandirigma di ba? Siyempre, lahat ng kasama ron sa pelikula, pag lalaki, nakabahag. Di ba? Mga ano yun? Kibuli. Kibuli. Kala ko kay Buloy. Pag mundo, doble yun, ha? Kibuli. Alam mo ba, bata ako Bata ako hindi pa ako teenager nun mga teenager na ako. Yung mga 13 anyos, yan. Mga kaibigan, nakipag-away ako inaway ako nung isang goons. Yung isang goons doon sa pelikula. Hiniram ko yung gitara niya. Mas magaling ako mag-gitara sa kanya. Galit. Nagalit. Dahil nagagalit sa akin. Laki-laki ng katawan. Sinumbong ko ngayon. Hinabol pa ako nakita nung chewing ko, sabi ko, yan inaano ko. Sabi, tumigil ka Ikaw, sabi niya sa akin, sumali kayo, mag-bag ka. Ako, bali. Nakakaya, di ba? Tapos nakita ko yung mga extra na nakabag, doon ako isasama, isipin mo yan. Tapos nung ako kumakanta nung araw ito kwento na lang ito nakaraan na ito di merong bakla. Hindi mo malatang siya bakla Ano ito, movie writer ito. Pero sila mga sikat na movie writer noon. Lintik, pag nakita mo yung bakla na yun, mukhang goons. Nung araw, Ang pangit Ganun ang bakla. Nakakatakot, Hindi, hindi katulad ngayon. Iba. Yung pala, bakla ito. Siyempre, regular siya, malalaman mo. Alam ng mga may-ari, ng manager.
Ngayon, sabi niya, gagawin kitang artista. Sinusulat niya ako sa mga kwan, ha? Oo. Isipin mo, yung mga artista ko, isulat niya, kapraso lang eh. Ha? Ako, ilang pahin eh. Ba? Kung ilabas niya, hindi naman ako artista, di ba? Oo. Makakanta lang ako sa isang bar. Gusto niya akong build up. Gusto niya sigurong ma-impress ako sa kanya. Kaya niya akong pasikatin, ganun. Hindi niya alam, wala akong hilig sa ganun. Oo. Di ba? Sabi niya, meron akong siya ang scriptwriter ng mga pelikula ni Nino Mulak. Ayan. That time. Lahat ng pelikula ni Nino Mulak, siya ang gumagawa ng script. Sabi niya, gusto mo bang anyang isama kita sa pelikula? Anong gagawin ko ron? Mamumulot ka ng basura. Ano? Hindi naman ako artista ka ako eh. Singer ako eh. Di ba? Bigyan mo ako ng papel kung gusto mo. Yung kumakanta lang ako kasi hindi ko na kailangan umarte. Hindi ako marunong umarte eh. Di ba? Di dun, kung halimbawa, may eksenang kailangan may singer. Ako yung ilagay mo ron, di ba? Hindi halatang hindi ako marunong umarte. Namimili ako ng role eh. Yun, mga kaibigan. Eto. Ha? Eto si Kim Chiu, balikan natin. Oo. Yan, iba image niya eh. Oo. Sweet. Hindi naman nagpapasexy yan. Ba't nagkaroon ng ganyang trahedya sa buhay Yan niya? yan ang isang malaking Yan ang malaking pamabalagan. Dapat yan tignan ng investigador. Sino may kagagawa niya? Oo. Diba? Anong dahilan at nagkaganyan? Tsaka- Yan aksidente lang. Pagka-krimen, ang una mong i-establish, siyempre, motibo. Motibo. Ano ang motibo? Ayan. At bakit itong si Kim Chiu meron sasakyan na bulletproof? Pero kamakailan lang, di ba, issue yung, issue naman yung sa nanay ni Sarah Geronimo. Yan. Kasi ito si Sarah, at saka yung dati niyang boyfriend, asawa niya na ngayon eh. Oo. Sino ba yun? Mateo ba yun? Mateo. Mateo Guiduccelli. Italiano yun eh. Nagpakasal pala ito. Di ba ang balita, etong si Quantum, si, sa tawag? Sarah. Si Sarah, yung nanay niya, doon sa reception ng gulo. Ayun. Siyempre, nag-iskandalo ron. Kasi tutuloy siya sa pag-aasawa nitong si Juan, si Sarah Geronimo. Ngayon, ang hindi nila alam, pangalawang gulo na yun sa reception. Ganun ha. Oo. May nauna pa. Kinasal ito sa Juan Sibil eh. Nung mabalitaan, sinumbong yata ng gwardya, sabi, naku, si Sarah kinakasal. Ha? Tumakbo ngayon yung nanay niya sa simbahan nagpunta. Pagpasok niya ron, sumigaw yung nanay. Sabi niya, itigil ang kasal. Di siyempre, nagtinginan yung mga tao. May kinakasal. Nando sa altar. Hindi, sabi nga na may sumigaw, sabi, tarantado, hindi kasal to. Binyaga to. Nagulo ngayon yung kasal. Kaya napaiya siya. Nanap niya, nasa reception na siya nagpunta, doon na nagkagulo. Pangalawang gulo yun eh. Doon nagwala. Eto ho, mga kaibigan, ang gobyerno daw po ay binawi na yung suspension sa pag-utang at doon sa mga iginagawad na grant agreements sa mga bansa na sumuporta o sinuportahan yung United Nations Human Rights Council resolution kontra sa mga patayan sa drugs dito po sa ating bansa, di ba? Sa inilunsad na gera ng gobyerno. Meron daw petsang February 27,
27, anong pecha na tayo ngayon? 4. 4 na, ilang araw na pala ito. Oo. Meron ng memorandum na ano raw, inihanda sa opisina ni Executive Secretary Salvador Medialdea para ipagbigay alam sa lahat ng department secretaries, mga head of agencies, lahat ng sangay ng gobyerno, tungkol sa pagbawi dito sa suspension na ito. Di ba matatandaan nyo, sinuspindi ni Presidente, wala, hindi na kami utang. Nagyabang eh. Malaki pa eh. Noong August yan, 2019, pinasuspindi ni Presidente yung negosasyon at yung lagdaan sa lahat ng loan and grant agreements sa 18 estado na nag-co-sponsor noong at bumoto ng pabor doon sa Iceland-backed resolution. Malalaking bansa yan. Oo. Mayayaman yan. Tama. Ito nga yung magpapautang eh. Utangan. 18. Please be informed, nakalagay, that such directive is hereby lifted, effective immediately. It is understood, however, that all necessary approvals, authorities, and clearances required by, ano na to eh, et cetera na lang ito, mga kaibigan. Pero ito yung mga bansa na bumoto pabor doon sa resolution laban sa human rights violation dito sa Pilipinas. Itong Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Fiji, Iceland, Italy, Mexico, Peru, Slovakia, Spain, Ukraine, the United Kingdom of Great Britain, and Northern Ireland and Uruguay. Ang dami. At ito mga bansang ito yung nagkakaisa laban sa human rights violation, hindi lamang dito. Kasi ito yung mga signatory ito eh, sa UN eh, di ba? Mundo yan. Kahit na anong bansa na merong paglabag sa paglabag sa karapatang pantao, ano yan, against sila dyan. Madalit sabi, nung una, merong agreement. Pipirmahan na sana. Pero, naglabas ng resolution, ikinagalit ni Presidente Duterte yung pagsuporta nitong mga uutangan doon sa resolution na Kumukundina. na ang sponsor ang Iceland. Diba? Binatikos niya pa nga, pati yung Iceland, may sinabi siyang masama eh. Laban dyan sa mga bansa na yan eh. Lalo doon sa Iceland. Ngayon, doon sa kasunduan na yun, siyempre, ang pag-utang, hindi naman basta, pautangin mo, ganun ba? O magkano? Hindi naman basta ganun yun eh. Ang pag-utang, laging merong nakapaloob na kondisyon yan. Meron. Para kang, nangungutang ka. Meron kang, halimbawa, magsasanla ka, utang din yan. Magsasanla ka sa pangkaraniwan sanla, pati sa bangko. May kasunduan yan. Meron. May mga kondisyonis May yan. terms yan. Terms and condition. Di ba? Ngayon, yung iba nga, meron pang yan. Ewan ko kung ginagawa pa rin yan, yung kung tawagin nun letter of intent. Di ba? Ganyan. Magsasubmit ka bago ka umutang. Meron pa nga, saan mo gagamitin? Hindi, yun nga, yung letter of intent, isasabihin mo ron. Na umuutang kami ng ganito at ang pagbabayad namin, ganito namin gagawin. Isasagawa. Karaniwan na dyan, kasama yung itataas namin ng buwis. Yan, di ba? Ng ganitong sa ganitong
Kung saan... Para katunayang mababayaran. Oo, yun ang bilang garantya Garantiya yun. na aming mababayaran yung inuutang namin. Pero ngayon, kung ano man yung kasunduan nung nakaraan, hindi kaya iba na ngayon. Oo. Ha? May iba yan. Oh. Lalo na merong... Lalo na gumawa ka ng atraso. Tsaka may outbreak ngayon eh. Oh. Hindi, tsaka pagtitiwalaan pa ba tayo? Ayan nga eh. Sa palagay ninyo? Hindi na tayo. Tayo, hindi naman tayo kasali sa umuutang eh. Kung ibigay man yan... Tayo kasi yung collateral eh. Oo. Kung ibigay man yan, mabigat na magiging mga kondisyon. Oh, tayo yung collateral. Tandaan ninyo ha, sa pag-utang, ang laging isasangkalan yan, ang sambayan ng Pilipino. Oo. Kasi dyan nila kukunin yung ipapangako nilang kabayaran doon sa inuutang nila. Di ba? Kaya nga, halimbawa, yung pagtataas ng buwis, Oo. saan ba ipapataw yun? Di ba sa mamamayan yun? Oo. Sa madalit sabi, ano yun? Yung sinasabi natin kanina? Yung letter of intent. Oo. Mm. Ngayon, ang problema nga ngayon, yung confidence, wala na eh. Wala na. Paano ngayon yan? Bibigat ang mga kondisyon yan kung matuloy man. Oo. Ganyan. Madadagdagan ng mga kondisyon yan. Oo, siyempre. At saka tandaan ninyo, sinabi rin ng AFP Ah. na kami makakatayo, kaya naman natin tumayo sa sarili. Sabi nyo lang yun eh. Kasi ayaw nilang kontrahin si Digong. Oo. Di ba? Mga kaibigan, subservient sila parang si Bato. Oo. Si Bato, naturingan mo, tayo nga sinasabi, umpisa pa lang eh. Hindi pa senador yan, ano sabi natin. Malaki ang ulo niyan, pero walang laman. Di ba? Oo. Kumbaga sa kwan sa buko, Oo. wala eh. Wala. Yung utak niya, yung laman ng buko, ano yun? Malauhog. Oo. Ha? Pati kabubuhan, gusto nilang gawin ng normal ngayon eh. Ayan. Sa Senado, di ba? Yung katangahan. Gusto nila, yun ang maging trend na ngayon kung ano ang klase ng pagkatao nila, paano nila gina-justify yung sarili nila, di ba? Wala naman silang karapatang manungkulan sa Senado, kung paano nila iginigiit yung sarili nila na mga pagmumukha nila, mga kaibigan, wala naman silang kakayahan, gusto nila maging normal yun sa lipunan natin. Oh. Di ba? Oo. Parang yung kasinungalingan yan eh. Walang iniwan yan sa kasinungalingan. Sino yung nagsabi? Si Gobel. Si Goebbels. ng Ang Germany. bata ni Hitler. Oo. Ang sabi niya, pag ang kasinungalingan daw, paulit-ulit mong sinasabi, nagiging Totoo. sa bandang huli. Sa bandang huli. Ah, Mm-mm. hindi totoo yung na nagiging totoo yun. Nagiging parang Totoo. totoo. Kasi laging sinasabi. Oo, parang totoo na. Kasi, kahit magsinungaling ka ng magsinungaling, yung mga tao, pag nabantad sa kasinungalingan mo, parang binabaliwala na nila lahat ng sasabihin mo para sa kanila kasinungalingan, pero baliwala na. Baliwala na. Bantad na eh. Nagsawa na eh. Mga kaibigan. Yan ang larawan ng administrasyon ngayon. Ngayon, sa ginawa nila sa BFA, sa palagay ninyo meron pang tiwala yung mga bansa na yan. Yun yung sinasabi ni Peter. Para makumbinsi mo yan, kailangan sa pag-utang, ganito nga di ba? Pag mangungutang ka, usually, magsasubmit ka ng letter of intent. Babasahin ng inuutangan mo. Kasi ang ginawa mo ron, ikaw ang gumawa ng kondisyon mo eh. Oo. Kumbaga one-sided yun eh. One-sided. Siyempre, di ba? Maaring pabor sa'yo yung kondisyones doon. Oo. Di ba? Malalamangan mo kami samantalang kami maglalabas ng pera, ng puhunan, di ba? Sa inuutang mo. Ang gagawin naman nitong bansa na inuutangan mo, teka muna. Binasa namin yung letter of intent mo, mukhang agrabyado kami. Oo. May counter proposal na. Merong yan merong mga kondisyones dyan Ah.
na malulugi kami. Oo. Para lang kaming nagtapo ng pera dyan. Ngayon, para meron kaming return of investment, basahin mo tong kondisyon na gusto namin. Yan. Ito ang gusto namin kondisyon dahil kami magpapautang sa'yo. Ganun o yan eh. Pumunta kayo sa bangko. Ikaw ba ang pagsasubmitin ng bangko? Karaniwan na to. Ikaw, dito lang sa atin. Oo. Mangutang ka. Ibig mo sabihin, yung bangko makikinig sa kondisyon mo. Hindi. Kung paano mo babayaran yung inuutang mo sa kanila. Hindi. Ang magsasabi sa'yo, kung paano ka magbabayad sa kanila para kanila pautangin, yung bangko. Yung bangko. Ganon din sa pangkaraniwan sanlaan, yung ahensya de empeños. Di ba? At dyan mo makikita, baksak ang financial system natin. Yan. Dahil sa ang budget natin, 4 trillion. Saan kukunin yung iba yan? Kaya Yan. napilitan sila, bawiin yung unang sinabi ng Presidente. Kainin mo yung isinuta Ayan, mo. oo, ganun eh. Yung Kakapusin yung budget yan eh. mag-aala-aso ka ngayon. Oo. Di ba? Gagawin mong aso ngayon ng sarili mo. Yan ang mahirap eh. Yung masyadong pabigla-bigla. Lahat na lang eh. Walang konsiderasyon kung sino gustong murahin. Oo. Walang statesmanship. Hindi pwede, puro tapang dyan. Hindi pwede yan. Yung totoo yung sinasabi nyo nasabi na, hindi pwedeng hindi marunong pumatay. Ito, nagkakamali kayo eh. Ang presidente o sino mang opisyal ng gobyerno, hindi natin yan ibinoto para mahalin. Wala tayong obligasyon na mahalin sila. Mga kaibigan, ibinoto natin sila, ang obligasyon nila, sila ang magmahal sa atin. Ayun. Baliktad yan, ginagawa ninyo. Kundi kayo mga idiot. Kaya nang daming nag-aabusong politiko rito eh. Kasi ganyan ang pinakikita ninyo eh. Nakatangahan eh. Di ba? At ito namang mga abusadong opisyal sa gobyerno, ginagawa nilang utang na loob ng mamamayan, pati yung pagboto sa kanila. Oo. Yung pagkakaboto sa kanila. At pag nasa kapangyarihan na, akala mo kung sino. Mga kaibigan. At ginagawa nilang obligasyon sa mamamayan na magmahal sa kanila. Ba hindi? Nagkakamali kayo. Ang obligasyon ng sino mang public official, kaya kayo ibinoto, tandaan ninyo, walang obligasyon ang sino mang bumoto sa inyo para kayo mahalin. Ang pwede lang magmahal sa inyo, yung mga nakikinabang sa inyo. Yun, mahal na mahal kayo. Mamahalin ka niya hanggat pinakikinabangan kanyan. Magkakakwarta sila sa iyo eh. Pero ikaw, kayo, na mga ibinoto, kayo ang may obligasyong mahalin ninyo ang taong bayan at ang inyong bansa. Hindi ba? Oo. Yun eh. Mga kaibigan eh. Tsaka doon sila nanumpa eh. Oo, sinusumpaan yan. Pagka ganun, motherhood statement lang lang. Ngayon gusto pang palabasin eh. Obligasyon eh. Oo, ganun. Diba kaya ginagawa nilang normal lahat ng kawalangyaan dito eh. Mga kaibigan eh. Lahat ng masama, Inaano tayo yung sinasanay tayo. kinukondisyon. Sinasanay tayo na maging normal ang kabobohan, ang kawalangyaan, pagnanakaw, lahat yan. Ginagawa nilang normal. Mga kaibigan. Pagkatapos, kabaliktaran yung sinasabi na, galit ako sa corruption. Oo. Galit daw sa corruption, pero sa pera ng corrupt, hindi sila galit.